Balita mula sa labas ng bansa, ilang mga residente sa Seoul sa South Korea nasawi dahil sa heavy snowfall na nararanasan naman sa bansa. At mga opisyal ng Canada, Mexico at China umalma sa payag ni US President-elect Donald Trump tungkol sa trade war. Si Joyce Ramatin sa Sentro Balita. Tatlo ang patay matapos ang tuloy-tuloy na pananalasa ng heavy snowfall sa South Korea. Mga residente sila ng Gyeonggi Province sa Seoul. Ang isa sa mga biktima, nadaganan umano ng tent-style garage habang naglilinis ng snow. Kanselado naman ang higit 100 flights at ferry services ng bansa dahil sa patuloy na snowfall. Nakaranas rin ng power outage ang ilang lugar na naibalik din naman makaraan ng ilang araw. Samantala, patuloy naman ang abiso sa southern regions ng bansa dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan ng niebe. Umani ng mabigat na reaksyon mula sa opisyal ng Canada, Mexico at China ang pahayag ni US President-elect Donald Trump tungkol sa karagdagang tarif. Ayon kay Trump, papatawan niya ng 25% ng taripa ang goods na magmumula sa Mexico at Canada. Gayon din naman ang karagdagang 10% sa China. Ito'y upang mapababa ang kaso sa droga at illegal migration. Binigyang diin naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum na hindi umano solusyon ng pagtaas ng tarif sa mga problemang kinakaharap ng US kagaya ng migration at paggamit ng droga. Ayon naman sa embahada ng China sa US, walang nananalo sa trade war. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-usap ng Canada sa Amerika para sa ikabubuti at ikalalago ng kanilang mga bansa. Inanunsyo na ng chart-topping K-pop group na New Jeans ang pag-terminate ng kanilang kontrata sa Adore. Ito'y matapos nilang akusahan ang kumpanya ng mistreatment dahil sa maanomalya umano nitong paghawak sa grupo. Mababatid na naghain ng ultimatum ang grupo na sila ay aalis kapag hindi nasunod ng kumpanya ang kanilang demands. Sa isinagawang press conference, sinabi ng grupo na sila ay handa rin umanong pumasok sa ibang kumpanya para magpatuloy. Ngunit walang kasiguraduhan kung pwede ba nilang magamit ang kanilang pangalan at mga kanta na nasa ilalim ng HYBE. Samantala ang HYBE ay ang parent company ng Adore na humahawak sa mga bigating K-pop groups kagaya ng BTS, Cat's Eye at Les Seraphim na mula naman sa sub-label ng kumpanya. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.